Okay, so dito ako ngayon sa row, paste, then save. Okay, so meron na akong CSP. So mag-create din ako ng vouchers. Okay, so delete. Delete ko lang ito. Red. Kaya mo po lang ito ha, para tomorrow, masunod na niyo itong sa manual natin. So, punta naman ako dun sa butcher code 2. Okay? Copy ko naman ito. Sabi niya, copy on header. So, copy. Ito sa header. Okay, so copy na siya sa header, and then I will go to row. So ito ngayon sa row. Okay, then copy. Set it on row. Footer, break, and save. Okay. So ngayon, kung nakita ninyo, meron na akong voucher, meron na akong CSP. So ngayon, pwede na akong magpunta sa profiles. Dito na ako sa profiles ngayon. Sa profiles, punta ko ng limitation, mag-add ako ng limitation. Let us say, mag-create ako 1 day. 1 day. Anong limitation in 1 day? Sabihan ko, uptime 1 week. Okay. So, 1 day ko lang siya. Hindi ko na siya i-limit. Okay, pagkatapos mag-rate na naman ako ng 1 hour. Okay, so then 1H. Okay. After nag-rate ko na yung limitations, I will go now to profiles na. So dito ngayon sa profiles, mag-add ako ng profile, let us say, magsabi ako 1 hour. So create. So ngayon, anong validity? That means that is 1H. First login, magkano presyo? Sabihan mo, 5 pesos. Shared user, as much as possible, huwag ka talaga mag-shared user. Kasi minsan, magkaiba kayo ng interpretation ng user. Diba? Kasi pag sinabi mo 1 hour, akala na tag 1 hour sila. Hindi, isa-sum up yung time. Diba? Kung 30 minutes, 1 hour yun. Okay. Then, hanapin ko yung limitation ko dito, 1 hour. Okay, add. So, meron akong limitation, then, save profile. So, pagkatapos nun, mag-add na naman ako ng another, which is 1 day access. Okay, 1 day access. So, validity, 1 day. So, magkano presyo? Sabihan mo, 15 pesos. Shared user, hindi. Then ito ba yung limitation niya? Hindi. So, remove selected limitations, tapos add new, mag 1 day. Okay, then, save profile. So, meron akong limitation na 1 day, at saka 1 hour access. So, save ko lang ito, 1 hour, 1 day. So, meron na. So, pagkatapos yan, punta na ako ng user. Dito na ako, pwede ako mag-create ng isa-isa. Let us say, sabihan ko, Roy. Password Roy. So, 1 day access, pwede yun. Or I can generate here by batch. Diba? So, number of users, let us sabihin ko 10. Username lang 3, same as password lang. So, pang 1 day access. So, pwede na ako mag-generate ng maramihan. Diba? Let us say, sabihan ko, this is for 1 hour access. So, pwede na rin gawin mo na, no? You can create here 999 per generation, but it is not recommended. As much as possible, 100 lang per generation nito. Okay? Pagkatapos nun, pwede na po mag-generate CSP. Okay. So, dito na yung ginagawa ko kanina na Okay. yan.
Pero okay lang, politiko ka, lalagyan mo ng mukha mo, pwede yan. So that means, hindi tayo mag-generate doon, mag-generate tayo ng butchers. So depende yun sa design natin. Galing. Diba? Kaya this is still free in Microtech. Kaya kung makikita ninyo, if you want to explore more on Microtech, makikita ninyo, ang dami-dami mo pang kailangan matutunan na magsabi ka, free lang pala yun, di ba? Until such time that you can generate your own. Diba? Kaya sa mga estudyante talaga, I really recommend them to study more. Diba? Kaya bukas, pag-aralan natin yung mga iba't ibang hotspot na nag-exist on the market, ano ba sino bang mas maganda doon, diba? Parang you have also the idea na pag once mag-set up ka ng hotspot mo, syempre number one, gusto natin ma-monitor yung natin, kita natin. Diba? Ganun yun. Kaya anong hotspot na yun ang pwede mong magamit ngayon in the market na may mga ganun na features. So we need to explain that one para at least makikita nun din na bakit ako kailangan magamit ng Pi, diba? Bakit ako kailangan magamit ng ng tawag nito, yung mga Arduino, ano bang pagkakaiba nila. Yan. So kaya yung mga controller, kaya makikita nyo dito, ito yung mga sample ng mga controllers natin. Diba? If you are familiar with ArcLem na Bendo, so ito yung controller niya. Kakabit ko lang ito, makukontrol ko na yung Microtech ko through tawag ito, through the World Wide Web. Yan. Pag nagsabi ka naman, umamit ka ng IPO-GR, so ito rin yung controller ni IPO-GR. Yan. So pag magamit ka naman ng yung isa dito, yung Arduino natin, yung kay GNXL. Yan. So ito naman yung kay GNXL, gumamit siya ng Arduino. Kaya ito yung i-discuss natin bukas. Para at least, at the end of the day, diba, makikita ninyo na you can create your own. Diba? Pero kung ayaw mo lang maghanap ng problema, ibibili na lang ako, di ba? Magdi-deploy na lang ako. Pero naman yung hanap ko, hindi na magiging scientist. Diba? Depende yan. Kasi dito, makikita mo, magawa yan, mga milyonaryo na, kasi license lang yan. You have to pay for the license. Walang problema. So kaya, yun yung mga gusto natin makita, para makita niyo yung direction niyo later, saan pa ako patutungo? Magawa ng ganon, o bibili na lang, magdi-deploy na lang. Kagaya kay Sir, di ba? Titingnan niya na magpatuloy pa ba siya doon sa mga kliyente niya, o yung kliyente niya, yung bento na lang niya. Di ba? So ganon yan. Kasi as your number of user increases, the problem also increases. The complaint also increases. Number one, wala kasi wala bang tumatawag nito? Para bang wala kasi satisfaction ng mga users natin in terms of the speed of the internet. Yan. Kaya sa akin, sir, kahit mga kakilala ko magsabi sa akin, sir, pwede makakonect sa sa yung network mo, magbayad na kami ng monthly. Nasabihan ko lang, wag na, masira yung pagkakaibigan natin. Diba? So, mas mabuti yung klaro-klaro. Kaya, most of my connection talaga, hotspot lang. I did not go. Pero yung mga pinamanage ko, mga bahay-bahay. Diba? Yung isang client ko, mayroong mga 2,000 na bahay-bahay. Diba? Ang sakit ng ulo naman ay traffic. Kaya magsusunod ako sa GC, yung mga namin, mga support namin, parang 24/7 yun. Diba? Araw-araw may problema. Parang wala talaga ako nakita na hindi na reklamo. Diba? Pero sa hotspot, sabi na, sir, sa hotspot, sir, magreklamo sa doon sa machine. Doon yung reklamuhan nila. At saka, konti lang ang reklamo ng tao kasi bumibili siya ng 5 pesos. Pag maghina yung internet, ang bumibili, 5 pesos naman. Diba? Pero yung tao kasi na nagbabayad ng 1.5 monthly, bakit ganun yung service sa atin? Kung mabayad ako ng 1.5 per month, parang ganun. So yung 5 pesos mo, hindi mo namalayan, 5 pesos mo, multiply mo yun, bilang sa user, mas malaki yung income mo. So kaya marami pa tayong pag-usapan. Di ba kung nakikita ninyo, we are still on our first day. So tomorrow, madugo na yun kasi papasok pa tayo ng Manggel. But we will try to teach the topic na simple and then you can develop your skills out of it. Ang importante lang kasi is naintindihan natin para as we go on with studying on Microtech, may direction ka. Yun talaga ang pinaka-purpose natin. Okay? So, for your assignment,
Ayan, yung assignment ninyo, bukas, i-print ko lang yung ano ninyo, yung summary of the manual para hindi kayo mahirapan sa exam. Pero yung assignment ninyo, magbasa-basa dito ha. Itong review natin dito. Wala problema, open notes naman. Siya mo pa mamali. Yan, ang problema lang sa iba, nakakita na dito ng isang sagot, pagdating sa exam, dalawa yung sagot. Diba? Nakakita na rito, for example, very common na pabalik-balik na exam. Ito. Nakakita na ng dalawang sagot, tatlo pa yung isagot. Diba? Dalawa na nga yung nakalagay doon, tapos tatluhin mo pa. Kaya Ako, pagiging doon, good talaga. Okay. Ano ang answer? So, any other question before we end our session for today? Ayan, pasensyahan na muna yung init natin ha, kasi hindi talaga dumating yung aircon namin. But we will try to find another na electric fan by tomorrow. Okay, so other question before we end our session. Tanong, 10 minutes pa tayo. Okay na, good. Okay, so kung wala nang tanong, so thank you very much for